Mag-install ako kay ADV ngayon itong Daytona stainless steel na braided brake hose. Apat siya para ka sa ADV 160. Kaya meron din sila itong mahaba na pwede mong irekta yung rear brake. Gagawin ko yung apat para parang stock pa rin. Umorder din ako ng mga extra pyesa, mga banjo, tapos itong adapter para mapag-ubra ko siya dun sa stock na settings ng brake hose ng ADV 160. Nabaklas ko na din yung fairings ng motor at nalinisan ko na yung caliper, front and rear para mas mabilis yung process natin. Pakita ko sa inyo yung pagpapalit ng brake hose ng ADV 160. Applicable din siya sa PCX 160 na ABS, yung process of installation na gagawin natin ngayon. Ito yung gagamitin nating brake hose, dalawang 60 cm, sa isang 95 at isang 110. Yung apat na pinakita ko, pare-para sila na ganito, isang straight, banjo fittings, tapos ito medyo curve ng konti, 45 degrees ang angle niya. May kasama siyang ganito, yung kabitan ng sa bracket. Itong rubber part na to may branding na Daytona. Tapos natanggal siyang ganun cover lang siya. Ito fix na to. Stainless steel siya na braided. May logo ng Daytona din dito. DOT3 or DOT4 pwede. Performance stainless hose 60 cm. Difference ito sa stock na rubber, hindi siya nag-expand pagka na-membreno ka. So yung brake feel mo mas precise. Pero yung stock naman hindi naman yan basta-basta nag-expand. Siguro katagalan. Ito si ADV naka 50,000 plus kilometers na. Sakto na rin na papalitan ko siya nito. Normal wear and tear yun. Yung pag-expand ng mga rubber brake hose, katagalan talaga. Ito namang 210 cm. Ito yung pwede mong irekta yung rear brake ng ADV or PCX 160 na ABS. Hindi mo na siya padadaanin dito sa may brake pipe ng ADV. Meron niyang brake pipe sa gitna. Ito yung connection niya. Tsaka dun sa taas. Ito naman is naka 45 degree yung isa na fitting. Yung isa naman naka 90 degrees. Ito sana yung maganda. Kaya lang wala silang maiksi na 90 degrees din para sana sa front brake. 100 cm lang yata yung meron sila na naka 90 degrees yung isa. Pwede rin yun, kaya lang masyado mahaba naman. Yung kasi is pang Giorno, Beat, Honda Click, pwede yun. Magkakabit din ako ng ganun kapag nabigay na nila sa akin. Kay Honda Click naman. Pero sa ngayon, hindi ko gagamitin to. Ang gagamitin ko nga is yung 2 piraso para hindi natin iba-bypass tong brake pipe. Ito mga extra pyesa na binili ko, pakita ko na lang kung para saan ko sila gagamitin mamaya. Hindi man lahat yung gagamitin ko. Nakukalin yung mag-uubra. Brake fluid na gagamitin ko is ito pa rin gamit ko ngayon currently na Preston DOT4 synthetic brake fluid. Mas mataas yung boiling point niya compared sa DOT3. Tapos one-way valve na bleeder kit. Ito yung una natin ikakabit, yung brake hose sa likod from brake pipe to rear brake caliper. Itong sa dito na isa lang yung ganito niya para dun sa bracket. Ang ginawa, kinuha ko na lang yung extrang dalawa dun. Itong stock, tatanggal naman siya. Ito stock. Ayan, ganyan siya. Gagawin ko ito yung sa caliper, yung 45 degrees, nakaganyan siya para hindi maharangan yung bleeder valve. Pwesto ko na muna siya dito. Same position lang ng stock. Iabang na natin siya. Lugan natin itong 12mm na banjo bolt. Kasaya tayo ng panahod. Gagamitin pa rin natin dito yung stock na banjo tsaka yung washer. Ingatan natin huwag pumunta sa pintura. Yung mga tulo na yan, sprayan agad natin ng tubig para hindi masira yung pintura. Kunin ko lang yung washer. Tapos ang orientation niya, yung flat side ang iipit dito sa fittings. Yan yung stock banjo. Isa na rin natin. Kabit natin dito sa Daytona. Yung washer, flat side dito. Kabit natin siya sa caliper. Pitan mo natin ng kapraso. Up, spray ulit ng tubig. Mga tumulo na brake fluid. Mas okay kung naka-gloves din kayo na rubber. So naubos yung sa akin. I-position ko muna yung mga bracket. Okay na, nalagay ko na yung mga bracket. Yung stock medyo luwag siya pero fix naman na yan. Basta naigpitan natin dun sa kabilang dulo. Dito. Medyo mas mahaba nga lang siya, pwedeng mas maiksi pa gamitin dito. Para mapag-ubra natin to, kailangan natin ng two-way adapter, tapos banjo bolt, tsaka washer. Pitch nito is 1.0. Yung banjo 1.0 din. Yung stock kasi is 1.5 yung pitch. Yung thread. Kasi itong sa fitting ng brake pipe ng ADV 160, 1.0 yung pitch. Singit ko na lang to kasi nakurap yung file ng video ng pagkakabit ko nito. Dito sa may brake pipe, yung adapter. Ito yung stock. Originally dito nakakabit yung brake pipe. Ito,
to. Ang pitch nga nito is 1.0. Tetrad nyo lang na ganun yan. Make sure na mahigpit mabuti para walang leak. Kung mapapansin nyo, yung stock, built-in siya. So ang ginawa ko dito, lagyan ko ng 1.0 na pitch na banjo para makabit ko siya. Tapos tinork ko na to ng 20 Newton meters. Brake pipe, tapos yung banjo. Nakadugsong ng brake hose natin. Naka-zip tie na siya. Secured na yan, wala nang galaw. Luwagan natin tong banjo bolt, 12mm. Ito ng basahan. Ising ko muna to. Isin din natin to. Pag i-rekta kong kabito dito, halanganin siya. Masyadong mababa yung angle. Tatama siya dito. Ang ginawa ko itong nabili kong pyesa, yung black diamond na adapter, yung banjo bolt ko na may kasamang bleeder, GR5. GR5 ulit na banjo bolt na 1.0 yung pitch kasi 1.0 din yung pitch nito eh. Ginamit ko lang dito na stock yung washer ito. Ganyan na magiging position niya or kahit i-angle ko ng konti dito. Diskarte ko na lang mamaya. Tanggalin na rin natin tong stock na brake hose. Ito, brake pipe muna, 10mm. Yung masikip nga lang yung pwesto dito. Tuwagan natin tong 8mm sa bracket. 8mm sa bracket. Tapos tong brake pipe. Ito na yung stock brake hose sa rear brake. Maiksi lang pala dapat. Mahaba din tong sa Daytona. Pwede na rito yung pinaka-maiksi nila, yung 45 cm. Lagyan din natin ng adapter tsaka banjo. Discarte ako muna kung paano ko siya ipoposition. Nice ko na yung rear brake. Ang ginamit ko yung straight na stainless. Same lang din naman ang function yan. Adapter lang din. Ito hindi ko na i-torque yung banjo dito pero hinigpitan ko siya ng mahigpit. Tsaka yung brake pipe. Wala siyang leak parehas. Ito namang banjo dito naka-torque ng 20 Newton meters lang yung ginawa ko. Sa itong banjo dito na may bleeder 20 Newton meters. Para ma-torque ko to tinanggal ko muna yung bleeder. Sa ako tinorque ng 20. Tapos ito 5.4 Newton meters. Yung kasamang bleeder ng banjo. Ito, binili ko to na stock, yung cover. Para may cover siya dito. Ganun yung position na pinaka-okay. Yan, pag ganyan siya. Paloob siya dito, tapos pa-straight dito. Yan yung pinaka-okay na pwesto niya. Na kapag tina-turn ko dito, wala siyang sabit, maluwag pa siya. May access pa rin ako dun sa, yan, sa may ABS module. Yan yung sa front naman. Tapos eto, ligpitan ko na rin mabuti para hindi siya naglilik. Nang una kasi na biniblade ko, naglilik siya. So nigpitan ko pa ito ng maigi, wala nang leak. Ito hindi ko na i-torque pero mahigpit to. Ito naman 20 Newton meters yung banjo dito. Zip tie na din, mahigpit naman, walang galaw. Pwesto niya dito, pinadaan ko siya dito kasi nga medyo mahaba ito. Pwede nyo i-try mas maiksi nga dito. Tapos ito yung stock na bracket, yung rubber, nilagay ko lang dyan. Yung isa dito na stock. Ito yung nasa brake hose mismo. Pababa siya dito. Naka-torque din to, stock to na banjo bolt. 20 Newton meters din. Ito naka-torque na din ang 5.4 Newton meters. Yung bleeder screw or bleeder valve. Kaya na install natin yung brake hose na drain yung mga brake fluid. Dito may natirang konti kasi hindi naman to mauubos lahat hanggat di mo pinipiga. Kasi mag-open yung piston sa loob na pinapress nito. Doon lang dadalo yung brake fluid. After ko siya makabit, tapos na-torque ko yung mga banjo bolts lahat ng connector. Sinalina ko na siya dito ng brake fluid. Tapos kinabit ko tong one-way valve ko doon sa bleeder valve ng rear brake caliper. Ito yung nakakabit sa bleeder valve. Kasi yung direction yan, one-way. Ibig sabihin ng one-way valve, hindi babalik yung hangin pagka lumagpas na rito yung fluid. Hindi siya babalik na ganon. Ang unang ginawa, inopen ko yung bleeder valve. Sinalinan ko to. Tapos pinipiga-piga ako ng ganyan. Hindi yung sagad na piga, parang ganyan lang. Half lang or 3/4. Sabang pinipiga ko siya ng ganyan, mga 3/4 na piga, hindi bumababa yung brake fluid. Bago maubos yung fluid na papasok siya dun sa butas, sinasalinan ko siya. Ganun ulit, piga lang ng piga. Hanggang lumabas sa bleeder yung brake fluid dito. Lalabas na yan dito. Pag pinipiga niyang ganun. Ganun lang ginagawa ko, dire-diretso lang na piga. Pag maubos na, refill. Nang lumagpas na yung fluid dito sa one-way valve, nakita ko lumalagpas na rito sa kabilang side. Sinarado ko muna yung bleeder valve. Nag-reverse bleed naman ako. Pipigay mo lang na ganyan habang nakasarado yung bleeder valve sa caliper. Piga lang ako ng piga ng ganyan, may konting bubbles pa dito. Umangat yan dito. Nung napansin ko na wala ng micro bubbles, maliliit na bubbles na lang yan eh. Sa ako siya binlead ng traditional way. Yung pipigay mong ganyan, pas-hawak, bubuksan mo yung bleeder valve, pipigay mo ito ng sagad, tapos sasara mo yung bleeder valve. Yung traditional way ng pagbi-bleed. Isang cycle nun, okay na siya. Tapos, sinalinan ko na siya dito ng brake fluid, yung hanggang gitna. Basta papakiramdaman nyo lang kapag matigas na yung preno or may preno na, yan stiff na siya. Maganda na yung kagat. Pero pakita ko sa inyo yung process sa front brake naman tayo para mas maintindihan nyo yung ginawa ko dito. Hindi ko lang na-video kayo na kasi yung lakas ng tugtog dito sa may tindahan sa tapat. Makaka-copyright tayo. Pero okay na tong rear brake natin. Napag-ubra natin yung parang stock pa rin. Bumili lang tayo ng adapter sa mga banjo bolts.
Una natin alisin dito sa front brake itong banjo bolt dito. Kabit din natin agad dito yung Daytona na 110 cm. Pag ganyan ko siya ipapwesto. Luwagan natin to 12 mm. Kabit natin yung Daytona. Orientation ng washer, yung flat side dito. Kabit natin dito. Mukhang makapag-bleed naman tayo. Hindi naman harang masyado. Torque natin ng 20 Nm. Kabit ko na muna siya sa mga bracket. Kailangan din natin kunin yung stock kasi isa lang yung kasama ng Daytona na ganito. Torque ko na lang ito ng 10 Nm. Tapos ayusin ko yung taas. Itong isang to, tsaka yung nandun sa loob. Okay na yung bracket dito, nakabit ko na. Ito yung sa stock. Kinuha ko lang din. Nilipat ko sa Daytona. Isang bracket, ganun din. Pinangat ko siya dun sa dating pwesto ng front brake hose sa puntang ABS module. Ayan yung galing baba, lusot siya dito. Ayun na siya, ayan, nakabang na yan. Ito yung alisin natin, papuntang caliper. Yung kanan, medyo maskip nga lang yung pwesto dito, pero try ko pakita sa inyo na maayos. Tanggalin natin to, 12mm. Nagyan ko muna ng basahan tong fender kasi tutulo yan dito. Hirap lang talaga yan dukutin kasi masikip. Natanggal ko na siya, nalinisan ko na rin. Salinan natin ng brake fluid, yung ABS module. Patakan ko lang. Dapat puno siya bago niya ikabit para hindi tayo mahirapan mag-bleed. Diskartehan natin kung paano makakabit to kasi nakatagilid. Kaya nakabit ko na siya. Torque natin ng 20 Nm. Bleed muna natin yung front brake. Ngayon natin yung cup. Salin tayong brake fluid. Ganyan lang muna. Na-setup ko na rin dito yung one-way valve natin. Nakabit lang siya sa bleeder valve. Open natin yung bleeder valve. Pababayin natin yung brake fluid. 3/4 na piga lang. Kababayan. Nakita nyo, bumababa na. Tapos silipin ko doon pag lumalabas na doon sa one-way valve natin. Hirap pala makita rito. Hindi ko kita. Refill lang ng refill habang nagpa-pump. Huwag nyo hayaan maubusan dito. Isang cycle. Tapos sara ko na yung bleeder valve. Hop, salin muna. Tapos sara ko muna itong bleeder valve. Sarado. Piga-pigayin natin dito. Reverse naman. Labasin natin yung bubbles dito. Yung sa maramdaman ko tumigas tong brake lever. Tsaga-tsaga lang. Maramdaman ko na medyo tumitigas na siya. Pero kulang pa. Open ko ulit tong bleeder valve. Isang cycle pa tayo. Kulang pa. Up. Salin. Piga. Salin. 3/4 piga. Up. Sarado ko yung bleeder valve. Spray ng tubig. Mga tumulo. Refill. Piga-pigayin natin. Tingnan natin kung meron na ang preno. Ayan, meron na. Kagat na yung preno dito. Wala na siyang bubbles. Matigas na yung preno natin. Ito. Ayan na. Hindi ko na mapiga ng todo. Ng sagad. Stiff na. Traditional bleed naman natin ang isang cycle. Piga. Tapos stiff. Yan, hawak. Open ko yung bleeder valve. Sara bleeder valve. Bitaw sa lever. So, piga. Hold. Open bleeder valve. Sara bleeder valve. Bitaw lever. Check ulit ng preno. Yan, stiff. Tanggalin naman natin itong nasa taas. Tingnan natin yung banjo bolt. Tapos linisan. Tuloy yan ng konti. Konti lang naman. Kabit natin itong extender. Tanggalin natin itong bleeder valve muna nitong built-in sa banjo bolt kong isa. Washer ng stock. Flat side dito nakaharap. Parang iipit siya. Nakaharap dito. Flat side. Daytona hose natin na 60 cm din. Same nung kabila. Washer flat side. Washer flat side. Kabit natin dito. Gagaya ko lang yung position. 20 Newton meters din.
20. Leader valve na 8mm. Kaya ito yung ginamit ko. Para kung sakaling barado to, yung brake master, pwede ko siyang i-bleed dito ng mabilis. Kaysa yung tatakpan mo pa tapos saka mo pipigain. Start natin siya ng 5.4 Newton meters. Lagay natin yung cover na rubber stock. Check ko lang, parehas naman sila ng position. Nice ko na yung routing niya, pababa siya dito. Tapos ito siya. Ayan, nakatapat na yan dun. Batata na sa ilalim to, no? Baguhin natin. Nakuha ko na diskarte. Dito ko siya pinadaan. Tapos lusot dito. Namaya ka na lang pakita. Tanggalin muna natin yung stock brake hose ng brake master papuntang ABS module. 12mm. Okay. Wait ko na muna itong banjo. Wait lang, masikip eh. Naharang yung camera. Na-shoot ko na siya. I-hand tight ko lang muna. Hindi ko muna siya ito-torque. Tatras natin ng konti. Luwagan natin. Next step natin is pababain natin yung fluid mula sa brake master papunta dyan sa dulong fitting ng hose bago natin siya higpitan para konti lang yung bleed natin. Tayo natin lumabas yung fluid dyan. Hindi ko lang kung kita pero lumalabas na yung fluid dito. Pwede natin yung higpitan. Torque na natin ng 20 Newton meters. 20. Spray ng tubig. Mag-bleed ulit tayo gamit yung one-way valve. Same lang din procedure yung kagaya kanina. Open natin yung bleeder valve. Piga-piga. Sa bumaba yung level. Pag maubos na rito, refill. Oh. Kita nyo naman siguro dyan lumalabas na yung brake fluid. Kasi bumababa na dito. Oh. Tiga-tiga. Tapos sara natin yung bleeder valve. Tapos piga-piga ako sa preno. Paramdaman ko kung mayroon na. Okay na yung preno, matigas na siya. Ayan. Hindi ko na siya matodo. Malakas na yung kagat. Traditional bleeding naman tayo. Dalawang cycle din. Piga-piga. Hold. Open natin yung bleeder valve. Piga. Sarado yung bleeder valve. Bitaw yung lever. Piga ulit. Meron mo na akong vlog nito, yung bleeding traditional. So just to make sure lang na wala talagang bubbles. Check muna, baka hambus na. Cycle ko na lang ng dalawa para sigurado. Balikan ko kaya. Okay na yung front brake natin. Ngayon natin tong one-way valve natin. Kaya pala nakataas yung position niya. Kasi ang air is pataas ang direction niyan. Huwag yung ibababa. Mas madali mag-bleed pa ganyan. Spray ulit ng tubig. Kupitan na lang natin to ng hand tight. Hindi ko ma-torque eh. Yeah. Okay na yan. Hindi kasi magkakasya to. Lagyan muna natin ng silicone grease. Iwas kalawang, tsaka iwas umido. Ito medyo nag-umido eh. Nung nakaraan yata hindi ko nalagyan ng silicone grease. Ito rin ginagamit ko sa panggrasa ko dito sa caliper. Silicone grease. Para hindi masisira yung mga rubber. Ito talaga yung ginagamit sa mga preno. Sabit na natin tong cover. Final spray ng tubig. Para sa mga tulo-tulo ng brake fluid. Try na natin. Stiff na. Ito yung likod. Stiff. Saka na yung front and rear brake natin na stainless steel braided brake hose na Daytona. Ito yung front brake na may black diamond na adapter. Ito naman yung rear brake na may black diamond na adapter din. Tapos GR5 na banjo bolts. Na yung isa is merong bleeder valve. Ito rin kabila may bleeder valve din. Cable routing, sinayos ko na din yung binago ko na. Okay siya tingnan para sa akin. Mas malinis. Ito yung rear brake hose, stock caliper. Yung bracket niya, ito galing sa stock. Yung rubber, tsaka ito. Tapos dyan siya nakadaan. Papunta doon sa adapter din natin para magamit natin yung mid pipe na stock.
Okay naman yung position niya dito nung brake hose kahit mas mahaba. Kahit nagpe-play na yung shock, wala naman siyang sinasabitan. Magalaw-galaw lang siya. So magkakabit kayo nito, yung mas maiksi na lang ang piliin nyo. Ito naman yung front brake hose. Stock caliper din. Disc ko is Delkevich na 260mm semi-floating. Tapos bracket ay black diamond din. Cable routing, ito dito sa bracket na stock. Sa taas, yan. Punta yan doon, yan. Yung isang yan. Tapos pataas. Wala ring sabit, kahit iliko-liko. Ngayon, kung halimbawa ayaw nyo na maglagay ng ganito na extender na bracket, pwede nyo irekta yung cable ng rear brake papunta sa caliper. Hindi na dadaan dun sa mid pipe. Tapos ang gagamitin nyo ito, yung 210 cm ng Daytona na naka 90 degrees yung angle. Yan, sakto yung ganyan. Kasi itong isa na to, pag nirekta ko yan dito, tatama dito eh. Alanganin yung pwesto. Kaya lang sa front brake, wala sila na 60 cm na kagaya ng gamit ko rito na pwede pa nga mas maiksi. Wala sila na 90 degrees na maiksi. Ang meron lang nila pinaka-maiksi na 90 degrees kagaya nito na mas fit pag Honda na brake master is yung 100 cm na pang click nga at Giorno. Pwede yun, kaya lang mahaba. Pero sabi sa akin dito na baka daw maglabas din sila na meron ng 90 degrees. Para mas versatile, depende sa type ng brake master na gamit nyo. Depende kasi yan sa brake master nga. Pero usually sa stock, pwede ka naman magpalit ng braided brake hose. So pag Honda, ganyan. Hindi ko lang sure sa Yamaha. Pero ito yung naging workaround ko nga. Black diamond na adapter. Pauwi kami ngayon yung OBR. Nag-lunch kami dito sa kainan dito sa may La Paz, Tarlac. Hamilton's La Paz, Tarlac. Sarap yung food. Sarado kasi doon kila Tita Eva sa Amelias. Kagabi nagamit na rin namin si ADV. Nag-Clark Loop naman kami ni OBR. Napa-emergency brake tayo, hindi na tingin. So far okay naman yung preno. Kagaya pa rin ng dati, yung braking power niya same lang, hindi magbabago. Difference lang nito is yung brake feel. Kumbaga yung kada piga mo, yung percentage ng piga mo, mas ramdam mo siya. Tapos ang advantage pa nito, hindi siya mag-expand dahil dun sa stainless steel braiding. Yung stock kasi is rubber yung outer cover niya. Pero meron din yung mga reinforcements sa loob kagaya nito. Usually kasi pag stock, kapag medyo matagal na yung biyahe, sobrang init na ng disc tsaka nung fluid, nagbe-brake fade yan, humihina ng konti. Tapos katagalan din pag naluluma na yung brake hose, posible na siyang mag-expand kapag ka pumipreno ka, yung parang lumulobo. Pero sobrang liit lang nun. Tsaka sa experience ko sa stock na brake hose na ADV, ilang beses lang yung naranasan ko na humihina yung preno niya. So dito sa stainless steel na braided brake hose, may eliminate niya na yon yung brake fade due to expansion. Kapag kanya mainit na yung fluid, mainit na yung disc, hindi siya mag-expand. Tip na din pala sa pagbi-bleed kapag hindi bumababa yung brake fluid na naka-open yung bleeder valve tapos nakasalpak yung one-way valve. Pagka ganun, sara nyo muna yung bleeder valve tapos pigay-pigay nyo yung preno ng 3/4. Makapansin nyo merong umaangat na bubbles yan dito sa brake master. Tapos pag marami ng lumabas na bubbles, try nyo ulit na i-open yung bleeder valve, try nyo pigay-pigayin. Kapag ito naka one-way valve kayo na bleeder kit, pigay-pigay nyo hanggang sa bumaba na yung preno. Pag ayaw pa rin, ulitin nyo lang. Parang i-reverse bleed mo siya dito mo palalabasin yung air. Pagka ayaw bumaba, na dire-diretso dun sa bleeder valve ng caliper. Tapos pag bumaba na siya, yun nga, cycle nyo na lang ng ilang cycle para fresh yung brake fluid sa buong system. Ang last step is yung traditional bleeding nga. Hindi ko ata napakita yun kasi nung ayaw bumaba, nung nagbi-bleed ako nung sa rear brake. Pero yun, basic lang naman mag-bleed. Ganun lang yung process. Medyo makalat lang talaga pag dito kasi may ABS, tapos may brake pipe, kaya kailangan may panahod ka din para hindi masisira yung mga paint. Pero huwag kayong ma-intimidate sa pagbi-bleed ng brakes, madali lang yan. Basta alam mo lang yung mga technique kung paano mapalabas lahat ng mga bubble sa system para malakas yung preno mo. Itong sa atin, malakas ang preno natin. Kasi na-bleed ko siya ng maayos parehas. Pagdating naman sa longevity and reliability, syempre gagamitin ko pa kayo, observe ko sa mga tagalan. Tapos i-update ko kayo sa mga future vlogs kapag matagal ko na siyang nagamit. Pero tiwala na kasi ako sa mga products niya dito na maayos talaga. Marami akong dito na parts na gamit dito kay ADV. Hanggang ngayon okay sila lahat. Itong handle switch ko Daytona yan, tsaka quick throttle. Wala pa rin ako na-encounter na problema hanggang ngayon. Brake pads ko sa likod Daytona, yung Lapinus fiber. Meron din ako dong Daytona na disc, rotor disc na panglikod,
stock size siya. Yun ang next ko i-install kay ADV, pero iintayin ko muna yung Lapinus fiber na front brake pads para isasabay ko na siya. Kasi naka-stock brake pads ako ngayon. Dito sa Delkevich ko na 260mm na disc. Mas malapad kasi yung kaya nun compared dun sa Daytona naman na super stock brake pads. So, try natin yung Lapinus fiber. Kung may difference. Napa-emergency brake na naman tayo. Liko muna bago lingon. Mga ibang Daytona parts naman na kay Click, meron din ako. Yung front na rotor disc, meron din. Tsaka super stock na brake pads, pang Click, i-install ko din. Quick throttle, meron din akong i-install kay Click. Tsaka yung handle switch din na ganito. Brake hose naman na pang Click, iniintay ko pa na mabigay nila sa akin. Yun yung naka 90 degree na angle. Yung kagaya ng isa, yung 210 cm. Saktong-sakto yun sa Honda Click para sa stock caliper or mga caliper na pa ganyan yung position. Yung sa kanya kasi nilagyan ko ng adapter na ganyan para mas maayos yung pwesto. Ang sabi sa akin ay Daytona, kapag daw bumenta itong mga brake hoses nila, papagawa sila nung version na naka 90 degrees na yung kabilang dulo para mas compatible siya sa mga ganitong klase na brake master. So ngayon na wala pa, ito yung naging workaround ko nga, ganyan. Okay naman siya. Tsaka mas parang maporma din siya tingnan eh. Para sa akin ang alam ko magkakaroon din sila ng brake master na Daytona. So kung dumating yun sa Pinas, matatry natin. Tsaka caliper yata alam ko meron din eh. Sa Indonesia kasi yung mga nakikita ko ng mga braking system. So posible na magkaroon talaga sa Pilipinas. Abang-abang na lang din tayo sa mga iba pang Daytona parts na parating ngayon. Presyo pala niyang brake hose ng Daytona is nasa 700 to 1K ang price range niya. Depende sa haba ng brake hose na pipiliin nyo. Tapos yun nga yung mga ginamit ko, pwede yung iksian ng konti kasi pansin nyo naman mas mahaba talaga siya. Sobra yung haba niya. Pero sukatin ko rin yung mga stock na brake hose para mas may reference kayo kung anong size yung gagamitin nyo. Yung dito depende kasi yan sa setup ng handlebar nyo. Sa akin kasi mas lumayo na yung brake master kaya kailangan ko na mas mahaba din. Tapos kung halimbawa naka-riser kayo, syempre kailangan nyo na mas mahaba din. Ito namang adapter na to nasa 200 yata ito or 100 plus. GR5 na banjo bolts nasa 200 to 300 ang presyuhan. Yung washer na stock 30 pesos lang yan ang isa. Itong cover mura lang din, 15 pesos yata to 20 pesos na stock din to eh. Cover ng bleeder valve. Yung fittings nasa 100 to 200 din ang presyo. Lagay ko na lang yung link niyan, lahat yan sa description para depende na sa inyo kung ano yung pipiliin yung setup. Para sa akin ang forma niya tingnan dito eh, parang nagbago yung dating sa handlebar. Diretso na kami ng bahay nito ni VR. 30 minutes na lang siguro ang biyahe namin. Abangan nyo lang yung mga next vlogs ko na Daytona parts na i-install natin kay ADV tsaka kay Honda Click.